Chapter 9, verse 24, 27. Basahin natin ang salita. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Bawat tao ay masalamat sa mga palaruan na nagpapiliin sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila ito upang magsipagtamo ng isang puto na may pagkasira. Ngunit tayo niya ang walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa akin. Ngunit inahampas ko ang aming katawan at aming sinusupil para sa kayo sa palangaran at kapahanan sa iba. Tayo dumalangin, hiliin natin sa pangunguna ni Sister Tess. Tayo nanalangin. Ang maraming Diyos, banal at makapagpilihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito na kami po inyong pinipagluwi upang kayo aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Ama, maraming salamat po at kami po napalako na ngayon sa pakikinig ng iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na sa pakikinig pa lamang ay inyo na kami pinagpala, Panginoon. Naway ang iyong tinayuan na tagapagsalita, Panginoon, ay mabigyan mo ng mapaspasan mo, Panginoon, ng iyong dulong at talino, Panginoon, na sabayon kanyang maipahayag ang iyong mensahe na inihanda sa umagang ito sa bawat isa sa amin ng buong kahusayan, Ama. At ang bawat isa na naririto, Panginoon, ay bigyan mo ng kahandaan, bigyan ng bukas na puso at kaisipan, Panginoon, upang amin mapag-unawaan ang mensahe na nakalaan sa amin sa mga oras na ito. Nawa hindi lang ito magiging manatiling kaalaman, Panginoon, ngunit amin sana maipamuhay ang mensahe na iyong pamahayag sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Saan yung mga bata? Pasukin lahat sila. Yung manawan ng ating pagsamba sa Panginoon at sana ay iwasan natin yung palakad-lakad. Dahil ang gawain ng ating Panginoon, ito ay ginalangin natin, hindi pa man dumadating itong araw na to, ilalagay natin lahat sa kaalisan. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay 4 Bible crown. 4 na putong na makikita natin dito sa banal na kasulatan. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sa umagang ito dahil binigyan niya muli tayo ng isang araw, isang malakas na pangangatawan, na sa buong isang linggo iningatan tayo ng ating Panginoon. At ang araw ng linggo, ito yung araw na pinakahihintay ng kanyang mga anak. Na tayo, na mayroong iisang Espiritu sa ating Panginoon, iisa yung ating ninanasan ng araw ng linggo, tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang ating kaisipan sa umagang ito ay dito nga sa banal na kasulatan. 5 Bible crowns. Crowns were symbol of honor and authority. Nakikita niyo po ba yon? Kung sino yung mga pinuputungan? Di po ba? Yung mga koronang iyan, ayon kay Pablo, sabi nga niya, hindi siya tumatagal.
ito ay pang dito lamang sa sanglibutan. Kagaya ng mga koronang ating binasa ngayon, sabi niya rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo, at ang bawat tao na nagkipaglaban sa mga palaruan ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo iniyoong walang pagkasira. Yung mga koronang natatamo ng mga sumasali sa mga paligsahan, nagwawakasyon, di po ba? It will come to an end. Kagaya sa beauty contest, kagaya ni Gloria Diaz. Dati siya yung sikat. Pero ngayon, one time nakita ko siya sa Baclaran wala na, matanda na siya. Lumipas na siya. Dati sa boxing, si Navarrete. Ngayon, sino na? Si Pacquiao, di ba? Si Pacquiao ngayon, medyo lumalaos na rin siya. Ilang beses na rin siyang natalo. Sa chess, Efren Bata Reyes. Sa bilyar pala. Pinakamagaling na mga awit sa buong mundo, nakilala siya bilang Miss Saigon, si Lea Salonga. Pero mayroon na namang ibang sumisikat ngayon. Kaya makita po natin sa bowling si Paeng Nepomuceno. Magagaling yan. Yung mga magaling na pianista noong 17th century, si Beethoven, lumipas din siya. Magkasunod sila ni Mozart. Si Mozart, magaling din siya. Siya ay nag-play sa mga emperor, sa mga princesses, pero namatay siya. At the end ng kanyang buhay dahil sa kanyang bisyo, nung namatay siya, ang naglibing 6 ang kanyang pamilya. Yun lang ang nakipaglibing sa kanya. Kaya lahat ng mga bagay na nakakamit na korona ng mga tao sa mundo ito ay nagkakaroon ng kawakasan. Pero mayroon pong sinasabi dito sa banal na kasulatan na mayroong gantimpala o mayroong putong na walang pagkasira. Walang iba kundi yung putong ng pagkakilala natin sa ating Panginoon. Kaya yung pinakamagandang bagay na ating nakamit sa umagang ito, una, sabi niya, yung unang Bible crown na ating makikita, sabi niya, the crown of wisdom. Ang korona ng karunungan. Sabi niya rito sa James chapter 3, Santiago, pakibasa, 3:13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Makita niya sa pamagitan ng mga tuwing kabuhayan at ang kanyang magawa sa katamuan ng karunungan. Kaya sinasabi dito ni Santiago, dito sa verse 14, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugo at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmamuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Kaya sinasabi dito ni Santiago na yung tunay na karunungan, una sa lahat, sabi niya, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan at ang kanyang mga gawa sa kaamuan. Kaya mga anak ng Diyos ay mayroong kaamuan. Handa rin siyang paturuan. Marunong siyang sumuko at pasakop sa mga nangunguna sa kanya o sa mga nakakatanda, di po ba? Kayo mga bata, sabi nga magsisuko sa mga matatanda. Yun ay tunay na karunungan sa harapan ng Diyos. Amen. All true knowledge comes from God. God made this world. It is up to us where we want to use our knowledge. Nasa atin kung saan natin gagamitin yung dunong na yan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya rito yung wisdom, yung karunungan, wisdom in understanding,
ay nagmumula sa malinis na puso. Kaya sabi ni Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nga sa umaga nito, yung panahon na nakilala natin ang ating Panginoon, yun yung panahon na naging marunong tayo. Amen. Yun ang pinakamaganda. Sa verse 13, sabi nga niya, yung pagiging marunong, handa ka rin maging mababa. If you are bright, kung ikaw ay matalino, show meekness. Kailangan magpakita ng kababaang loob. Napakaraming marunong sa mundo Di po ba? Napakarami. Minsan may mga master's degree yan. Hindi lamang nila kinuha yan dito sa ating bayan. Punta pa sila sa ibang bansa para kumuha ng mga masteral nila. At napakarino, gagaling pang mag-English Matalsik-talsik pa ang laway kapag sila ay mag-English. Pero, maaaring intelligent sila. They are brilliant. But they are not honorable. Diba? Kapag tinawag yung mga politiko, sabi, honorable, tinatawag. Pero kapag sila ay magbalitaktakan doon sa media, sa harapan ng maraming tao, sa public, na nanonood sa kanila, kung makapagmura ang luntong, matalino na sila. Pero walang karangalan. Kaya sabi nga nila minsan kailangan daw bumalik sa preschool. Saan ba itinuturo yung values education? Di ba sa preschool pa? Tinuturuan na yung mga bata na gumamit ng po at opo? Di po ba? Tinuturo na yan yung values education. Pero kung minsan makikita mo, mas honorable pa, mas kagalang-galang pa yung hamak na driver. Mas kagalang-galang pa yung hamak na magsasaka. Yung hamak na katulong. Yung hamak na tindera. Yung hamak na janitor. Mas matatapat pa. Mas marangal pa yung kanilang buhay. Kaya makikita mo doon sa aklat ng nandoon yung mga taong, yung taxi driver, nagbalik ng ganito, di ba? Yung janitor doon sa nakapulot ng pera. Binalik! Karamihan minsan yung mga hinahabol ang kanilang kayamanan. Itinatago. Pero dahil sa matatalino sila, marami silang magagaling na mga lawyer, liar. Kaya naitatago yung kanilang kayamanan. Kaya nga mga kapatid, yung talino, hindi lang sa academic yan, kundi yung character traits, yung magagandang ugali na itinuturo. Yung tatlong institution na yan, nagtutulungan yan Home, church, and school, di po ba? Nagtutulong-tulong yan para ma-develop ang moral ng tao. Ang mga bata, umpisa pa yan sa elementarya. Kaya nga yung karunungan, mga kapatid, napakaganda yan na ma-develop. Hindi lamang isa. Kung minsan, ang natututukan lang ng maraming tao ngayon dahil materialista ang tao, ang natututukan lang yung intellectual, yung dunong ng tao. Di po ba? Well-develop yan Pero napabayaan yung moral at saka spiritual. Napaka-pobre ang kanilang ugali. Yung hindi na-develop ng gusto yung kanilang yung dalawang yan. Yung pinag-aaralan natin sa theology, di po ba? Ang tao, nilikha ng Diyos, moral, intellectual, and spiritual being. Kaya yung intellect, matututunan mo maraming bagay sa sanglibutan ito. Lahat ng tulong yan, makakang-relate mo yan. Pero kung intellect lang ang punteriya ng magulang ng tao, bigo ka.
Bigong-bigo ka sa iyong pagpapalaki sa iyong mga anak. Kaya kung minsan may marinig tayo, napakapalad naman niya. Napakarami niyang mamanahin. Hindi edukasyon o hindi lamang yung maraming ipapamana sa anak ang pwede natin ibigay sa kanila. Mga kapatid. Kundi yung matuto sila na magmahal sa ating Panginoon. Oo nga, napakatalino, first honor, laging first sa klase, cum laude. Pero napabayaan naman yung moral, yung spiritual, walang kabuluhan yan, mga kapatid. Natutunan mo ang lahat ng dulong sa mundo, pero kung lumaki yan na hindi marunong makisalamuha sa kanilang kapwa, yung mga bata niyan magiging makasarili, sarili lang iniintindi, yung sariling damdamin, kapag nasaktan, handa nang gumante sa kanyang kaaway, walang galang sa kapwa o sa magulang, failure ang pagpapalaki niyan, mga kapatid. Maaring sa learning kompleto, nakamit niya yung pinaka-highest degree na makakamit ng isang tao sa mundong ito. Pero paano kung sa kanyang paglaki na pabayaan yung mga bagay na yon, wala siyang pagmamahal sa Diyos, wala siyang panahon sa Panginoon, hindi marunong tumanaw ng utang na loob, konting problema, hindi niya kaya na solusyonan, bigo ang tao. Kaya nakadepende sa mga magulang. Kaya kahit magkaasawa at magkaanak na, una, yung anak ko umiiyak. Lola, punta ka kay lola mo. Ang lalaki na ng mga katawan, mas malaki pa yung katawan sa magulang. Nakasiksik sa magulang. Nakadependent, yung dependency nila sa magulang. Kasi naman yung magulang, inaako lahat. Alam niyo mga minamahal, kung gusto natin mapahamak ang buhay ng ating mga anak, sige, maglaro sila lahat ng kanilang kalat, iligpit mo. Ikaw magligpit. Pakainin mo lang, huwag mo nang turuan na maghain man lang. Di po ba? May kasalanan, huwag mong paluin. Kung gusto natin mapahamak yung ating mga anak, pabayaan natin sila sa kanilang murang-gulang. Yan ay taliwas sa salita ng Diyos. Sabi na, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang daanan. Pagka tumandaman siya, hindi niya hiwalayan. Kaya kung gusto mo mapahamak ang iyong mga anak, pag mo igampi ang iyong kamay sa kanyang, huwag mo siyang paluin. Kapag may problema, o meron siyang assignment, sige, ikaw lahat gumawa ng assignment, ng project. Kaya kung minsan, yung mga nanay sumusugod sa teacher, sabihin, ma'am, bakit ang baba ng grade ay ako 75? Eh, paano siya ang gumagawa ng assignment? Yung nanay. Kaya kapag 75 yung grade ng anak, siya ang sumusugod sa teacher. Ako bago gumawagan. Kaya imbis na nakakuha ng 75, naging 65 tuloy. Kasi ikaw pala ang gumawa, hindi mo tinuruan yung anak ko eh. Kaya wag natin apuin lahat. Para kang anak, nay, kunting hinayin lang ng anak. Para kang si Darna, naging ako. Superwoman. Laging andyan sa tabi. Baka ang laki na yan. Lagi na lang, nay, yung medyas ko. Hindi pa niya alam isot yung medyas niya. Hindi pa niya alam ayusin yung damit niya kung paano maging maingat sa pananamit. Baka hindi pa marunong magtupi ng damit, ang laki-laki na niya. Kasi lahat inaapo eh. Mga magulang, supervise lang yan para hindi nagiginit ang ulo. Diba? Hindi natin expectin yung mga malilit na bata niyan, perfect na yung kanilang hugasin, perfect na yung kanyang plansyahin. Pero matuturuan mo yan. Siyempre, ikaw napakatagal na experience mo eh. 30 years ka lang na mamlansyahin siya, una pa lang eh. Kumbaga sa basic pa lang siya eh. Supervise lang. Sa susunod anak, ganito.
nakikita na natin na pwede na nilang solusyonan yung kanilang sariling problema. Hindi lahat ng panahon nandun tayo. Magkakapamilya rin sila. Pero kung lagi kang andyan, hindi sila natututo. Pero pabayaan mo sila na kapag may simpleng problema, anak, kaya mo yan. Kaya niya yan, kaya niya pala. Kaya minsan hindi lang niya nakakaya, laging andyan na, upuan na, kumusta ka na? Hindi ka iyak naman. Maganda naman yung nakikiramay ka sa kanya. Pero hindi lahat ng panahon ay andyan tayo sa kanila. Amen? Kaya mga kapatid, yung wisdom, yung dulong na yan, nalalearn yan, natututunan yan sa araw-araw ng ating pamumuhay. Huwag natin ma-miss yung mga bagay na sa panahon ng kabataan ay natututunan na nila. Lalo na yung mga espiritual na mga bagay. There's wisdom in listening to God's instruction. Sa mga instruction ng ating Panginoon. Di po ba? Napakayaman ng banal na kasulatan. Kapag ang anak o bawat isa sa atin, natuto tayo na laging dumipende sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita, makikita mo na yung dependency natin sa ating Panginoon, hindi tayo mabibigo mga kapatid. Tutulungan niya tayo na ito pala yung sinasabi sa banal na kasulatan. Sabi niya rito sa Proverbs chapter 1, verse 7 and 8. Mamaya, kukunin na yung piano ng mga kabataan. Kaya, magmamadali tayo. Sabi niya, ang takot sa Panginoon ay pasimula 1:7, ano? Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mamang ay umahamak sa karunungan at turo. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya ng iyong ulo at mga kwentas sa kwentas ng iyong lieg. Kaya tignan mo yung payo ng magulang daw. Kwentas sa lieg, sabi niya eh. Huwag daw nating pabayaan sila. Alam niyo yung mga matatanda, yung pangalawang crown na ating pag-aralan, yung hair, yan, tingnan nyo, ang dami ng mga, ano tawag yan? Crown of glory. Yung mga may uban. Yung mga uban na yan, crown yan. Amen? Bakit? Kasi marami ng mga hindi na umaabot sa ganung edad. Nasa middle age pa lang. Ano nangyayari? Leo? Saan si Leo? Hanapin niyo si Leo. Gusto kong makita si Leo sa harapan. Kaya nga dito yung mga buhok na yan, sabi niya, ay crown of glory. Sabi dito sa Leviticus, chapter 19, verse 32. Yaong lahat, tama ba? 19 pala. 19 verse 32. Titindig kayo sa harap ng may uban
the old people. 20 years from now, 30 years from now, magiging kagaya din natin sila. Maaaring maganda ka ngayon, gwapo ka ngayon, tatanda ka din. Diba? Submit ourselves to the elder. Mga anak, sa umagang ito, yung makinig tayo sa mga wisdom of ages. Kahit hindi yan nakapag-aral, sa atin makita mo sila kung paano nila nasolusyonan yung mga problema para tayo palakihin na ganito. Hindi naman tayo lalaki ng ganito Ako, hindi ako masyadong lumaki. Pero salamat sa Panginoon, mayroon tayong mga magulang na nangalaga sa atin. Na kahit makita mo, hindi sila nakatapos ng pag makinig lang tayo sa kanilang mga karanasan. Alam niyo yung mga anak na magagalang sa kanilang magulang. Kinagantimpalaan yan Kaya meron akong co-teacher nagpakatanda-tanda. Ngayon, 40 na siya. Pinag-aral niya lahat ng kanyang mga kapatid. At ngayon, panahon mo naman, sabi namin kasi may nanligaw sa kanya. At meron ng bahay pala, yung mapapangasawa niya, nagkakasal na. Sabi, panahon mo naman, mabait kang anak, kaya ginantimpalaan ka ngayon. Nang mapapangasawa mo na i-ready na lahat, may bahay na, mabait.